Marlon of third floor, palakpakan po natin. Medyo lapit na lang sir. Let's see yung public. So anyone from our conveners, mga religious leaders, pwede pong sumagot. Sila attorney, pwede po sumagot. Kahit po sino may gusto. Pero paki-brief lang po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Marlon ng Third Floor Studio sa YouTube channel. Ang unang tanong ko po ay ilan pong religious groups ang nandirito ngayong gabi? Bilangin natin isa-isa sa Sir Marlon. Anyone can answer? Si Bishop? So, sino po ang gusto sumagot? How many? Number lang. Numbers, kahit na ano lang po. Mga ilan? Approximate. So, ilan? So, nasa 30 plus po tayo, religious leaders. Amen, mga kababayan, palakpakan po natin. Ano ang naging tipping point kung bakit ito nagsama-sama yung more than 30 plus na religious leaders ngayong gabi? Thank you again, Sir Marlon. Anyone from the religious leaders po natin? Ano po yung nagbunsod daw? Tama. Na nandito po tayo ngayon. So let's start, I think, sa ating kay Bishop Manili. Papalit ako ng upuan. Well, para sa akin personally, ang tipping point bakit ako nandito, gusto kong magkaroon ng ang accountability ang gobyerno natin. Dito sa napakalaking pera na hinahawakan po nila, gusto kong makisama sa grupong ito upang nang sa gayon ay makumbinsin natin na mag-report siya ng tama sa mga Pilipino. Kasi ang nakikita ko, isa sa mga weakness ng ating gobyerno ngayon ay hindi siya transparent sa mga Pilipino kung ano talaga mga nangyayari. Kamukha nitong kahapon saka 2 araw na nakaraan, wala siya, hindi natin mahagilap, hindi natin makita. So, nasaan siya sa panahon nitong bagyo, no? At biglang-bigla lumitaw siya at sinabi na nandun siya at nagkukuman. Pero walang paliwanag bakit siya nawala sa loob ng 2 araw. So ito ang aking gustong mangyari sana na maging transparent ang ating gobyerno. Unang-una, wala siyang spokesman. Wala siyang tagapagsalita. Ngayon lang ako nakakita ng presidente walang tagapagsalita. Ang sabi niya nung tinanggal niya si Miss Trixie Reyes, Trixie Angeles, ay siya na ang magsasalita sa media personally. Siguro nandun pa si attorney nung sinabi ni attorney Trixie ito, during that time nung tinanggal siya. Na siya na ang didiretso sa media at magsasalita. Pero wala pa rin nangyari. So, ito yung aking nakikitang kahinaan ng ating gobyerno ngayon. Yung transparent siya at maging accountable siya sa kanyang pamumuno. I believe ng transparency at accountability ay isa yan sa mga elemento ng isang good governance. Okay, may gusto pa pong magdagdag sa ating mga Okay, thank you. Ang nakita ko lang dito ay sinungaling. Number 1 kasi sa Biblia, galit ang Diyos sa sinungaling, lalo na sa magnanakaw. Yan lang po. At saka, hindi lang yung gano'ng issue, kasi alam nyo na yun. Yun lang kung bakit ako nandirito, para magkaroon tayo ng panibagong magandang panggobyernuhan. Alam mo naman, pagka inaapi, yun ang kinakailangan natin na tulungan sa panahon ngayon. Alam nyo na yun kung sino inaapi. Okay, thank you po. May nagtanong po. Yung una yung sinabing, alam niyo na yun. Ang ibig niyo po ba sabihin doon, yung bangag yung presidente natin? Yo, apang po natin. Kasi ang question niya, yung tipping point, why we are here. Yun yung sinabi niya. So we will go back to that particular question. So, siguro this is about time to be aware of what are happening in our country. Kasi, kanina, where is the church? So why we are here right now? That's a question. So, ngayon, ito na yung about time to probably dito tayo mag-i-start para i-evaluate natin, i-assess natin yung ating leader. Kaya about time to pray our country. That's all.
So another one, palakpakan po natin si Pastor si ano. Hindi ko po alam kasi kung bishop eh. Mga bishop kayo lahat. Ano? Okay. Sabi kanina ni Sir, ilan tayo dito? Anyway, sa church pa lang namin, we have 400 churches, nationwide and worldwide. Ang gusto namin yung mga church ay 400 churches. Kaya, isa pa lang ako doon sa 30. So anyway, kung babalikan natin ang Old Testament, sa bawat, yun ang tatanong, at nandito tayo. Sa bawat hari na matuwid, very clear sinasamahan ng Lord. Paano tayo sasamahan ng Lord kung ang ating leader, wicked? Kaya very clear yung kaninang kinuot ko na Proverbs 29. Si David sinamahan ng Lord, why? He's a righteous king of Israel. Ganun lang kasimple. Kaya nandito tayo. Walang katutuhan ang bansa natin. Kaya si Ramos na nanginginig yun pag nagsalita na si Badr, hindi pa ako GIL. Kaso lang nakita ng gobyerno, may leader tayo na handang suungin at sawayin ang wickedness ng gobyerno. Kaya sa Mandaluyong magtatayo ng casino, hindi po si Brother Eddie tumayo. Mga ibig sabihin ng PJM, Philippines for Jesus Movement. Dapat nakita sa church, identify, ano ba movement natin? Eh kung di ba, hiwa-hiwalay tayo, hindi po tayo respeto. Wala po tayong pangil. Hindi pa po ko pastor noong 90s. Kasama po ako ng pastor ko. Pag meeting ng PGA. Kaya pag nagsilata si Brother AD, bahag ang buntot ng mga presidente. Why? United ang church. Hindi kilala ang GIL, hindi kilala ang anumang church, kilala Philippines for Jesus Movement. So walang church na dapat maitaas sa atin. Kasi kung may church ang itatayo natin, hindi po tayo paniniwala. Why? Tayo na hindi tayo nagkakaisa. Ang naitataas yung church natin. So dapat ma-identify. Right. Iisang boses at iisa lang ang ating itay. So, thank you, Reverend. Ngayon pong araw na to, we declare ourselves as Maisog National Religious Leader. So, yan po tayo. Mabuhay Maisog! Okay. Ano ibig sabihin? Next question is, again, Ano ibig sabihin ng maisog? Maisog po is sa Bisayan na word, sa Tagalog po, matapang. So, sa ngayon, nakita niyo naman, ang mga military natin, kampi sa, alam niyo na, so tayo po ang pinakamalakas na military because we are the armies of God. Palakpakan po natin. Okay, next question is si Tatay John. Do you have any... Okay, next question. Dali lang po, nakalay na. Ano lang? Uy! Si Bishop Mayor Lim. Palakpakan po natin. Okay, sige po. Maganda nagkakula sa inyo lahat. Ako po si Bishop Romano Salcedo. Kanina po tinanong na isang nagtanong natin kung ano ang pinakalayunin ng ating pagsama-sama. At alam po natin lahat na dito tayo meron mga 30 religious leaders. At alam po natin na pag sa mga religious leaders, alam ang word of God sa Bible. Sabi ng Biblia, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, then I will hear them from the heavens, will forgive their lands, and will heal their lands. Yes. Sinasabi po sa Biblia na lahat ng tao ay dapat pasakop sa namumuno. Ako po isang avid follower ng ating President Duterte. In fact, nagsusulat po ako sa Viewliner. At ang sabi ko, the best president that the Philippines ever had is Rodrigo Duterte.
At talagang sinubaybayan ko po siya. At alam ko rin po na ang ating beloved Attorney Vic Rodriguez na naging Executive Secretary ng ating kasalukuyang gobyerno. At ako po ay sumulat din kay Press Secretary Trixie Gonzales at Trixie Perez, diba? Angeles, kasi po ay nagpresenta ako sa ating President Duterte na maging isang consultant sa religious leaders. Binigay ko po aking application sa inyo, Atty. Reyes. Binigay ko po sa inyo, pinasa niyo sa inaprobahan po ninyo eh. Inaprobahan niyo. Pero pinasa po niyo din sa nabitin. Ngayon po, kami po mga religious leaders, ang tanging magagawa pa lamang namin sa gobyerno, manalangin. Manalangin. Kasi sabi, kapag daw tayo na magkakapatid sama-samang nanalangin na buong pagkakaisa, didingin tayo ng Panginoon. Ngayon po, alam po natin na the seat of the President is the most powerful seat, the most powerful position in the government. Sabi ng Biblia, you cannot kick against the pricks. Hindi ka pwedeng suntok sa bakal. Ibig sabihin, when our beloved President Duterte is in power, lahat po tayo talagang napanalangin siya, sumusunod sa kanya, sabat ginagalang natin ang pamunuan. Sabi, lahat ng mamamayan dapat pasabok sa mataas ng pamunuan. Kaya dito, kami po na dito ngayon para sumuporta sa inyo. Nais po namin malaman mula sa inyo kung ano ang nais niyong gawin namin mga religious leaders para alam po namin kung ano ang aming gagawin. Alam po. Okay, thank you po. So anyone can, from the national leaders po natin pwede sumagot. Sino po? Ano daw po ang gusto nyong ipagawa sa lahat ng ating mga religious leaders na nandito ngayon? Kayo po. Hilahin na natin palabas o ano ba gusto nyo? Okay, so bago po sagutin, pasensya na po kayo, hindi kami nang kumanin kasi we have just limited time now. So sundin lang po natin yung program. We have 4 remaining na magtatanong. Una po si Ma'am Pam, tapos si Ma'am Joey. So next, then last will be the last. Okay, so sige po, si Doc. Sagutin niyo po, Doc. Okay, yung tanong po ng ating kamanggagawa, ano po ang nais ng national leaders ng MAISU na gawin ng church? Nag-quote po si Pastor kanina, si Bishop kanina, yung sa Romans 13 na bawat isa ay pasakop sa lahat ng mga pamunuan dahil walang pamunuan na hindi nanggagaling sa Diyos. Tama po yun. Yung pong salitang pasakop, submit, hindi po ito nangangahulugan na hindi na ho tayo magsasalita. Tama o hindi? Katulad din naman yan ng mag-asawa. Ang sabi ng Biblia ni San Pablo sa Efeso, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Pero ibig bang sabihin nun, hindi na pwedeng magsalita yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki kung mali yung pinapagawa ng kanyang asawang lalaki? Tama o hindi? So hindi naman po paglabag sa salita ng Diyos kung tayong mga manggagawa ng simbahan ay magsalita tungkol sa mga kabulastugang ginagawa ng gobyerno. At in fact, yan po ang sinasabi ng Biblia, na tayo dapat magsalita at sabihin kung ano ang tama. At magturo ng tama. At magturo ng tama. Tama o hindi? Tama. Abe, kung hindi ho natin pinaniniwalaan to, hindi ho tayo lagad ng Diyos.
kung hindi natin pinapaniwalaan na dapat nating sabihin ang katotohanan sa lahat ng tao, maging presidente man sila. Ngayon, yung pong tanong kanina, ano po ang dapat nating gawin? Yun nga po, tama po yun. Itong ginagawa natin, tayo pinagkakatipon-tipon ngayon, nagkakaroon ng isang tinig, collective voice, upang lumakas yung tinig natin. Kasi kung iisa lang yung magsasalita, hindi ho tayo pakikinggan. Because politics always plays in number. Yes. Yan po ang laro ng politika, always number. Numero. Kung iisa lang ho tayo magsasalita, dalawa, hindi ho tayo pakikinggan. Pero kung marami tayo magsasalita, manginginig ho sila sa atin. Tama o hindi? Ito po ang nais natin gawin. Hikayatin natin ang ating mga kasamahan na mga mangangaral ng Ebanghelyo upang nang sa gayon ay sumama sa atin upang maging malakas yung tinig natin. Thank you. Palakpakan po natin si Bishop. Sabi nga po, susundan ko lang yung sinabi ni Bishop, no? Nagsimula po ang unang himaksikan sa Manila. So, all our religious leaders, dito po natin sisimulan. So, our next po na magtatanong is si Miss Pam from third floor. Ma'am Pam? Magandang gabi po sa inyo. I'd like to address my question to Mr. John Mar Literal of CCF. You mentioned kanina that the media has not done its role in informing the public of the real scenario in the country. Do we really need the mainstream media for us to see the root cause of the problems of this country and for the church to finally speak up? And my second question, sir, sa inyo po bang simbahan, kayo po ba ay malayang nakakapanermon tungkol or nakakapagpahayag ng inyong mga saloobin tungkol sa hindi na maayos na pamamalakad ng ating gobyerno? Thank you, Miss Pam. The question is directed to Bishop Literal. I'm not a bishop. I used to be a pastor of Bread of Life. And then, nagkaroon kami ng issue. So, ngayon, ako po ay hindi worker ng CCF. I am just ordinary member. But I have a ministry in the island na ang farming po yung ginagawa kong ministry platform. Okay, based on your question, I'm not saying that the media are not doing, but it is something that... But they're not. They're not doing their role. No. Parang choice. So, ang sinasagot ko lang, I'm not saying na kung hindi niya ginagawa, minsan kasi merong mga controlled media. That's not doing their role. Kasi nga controlled eh. That's what Lee Kuan Yew did eh. Okay. But again, kita mo si Lee Kuan Yew in Singapore, ang ganda nung naging nagawa niya. But ito talaga, kinokontrol niya at ang mga ginagawa nila ngayon is a black propaganda. Diba? They are creating a good image of our leader. Okay? And yet, pero hindi natin alam na inside of it are rotting. Diba? So, yun yung nakikita natin ngayon. Okay, doon sa amin, tungkol naman doon sa church, so since umaattend lang kasi ako, although may group ako, but I am not part of the leadership. But in terms of doon sa freedom, so hindi pa rin sila aware of what are happening. Because ngayon ko lang nakita, as I said, diba, there is a rotting inside the leadership of our country. So, yung mga decade na nangyayari sa atin, hindi kami aware, kasi para bang, because of the media siguro, dahil hindi pa nila i-expose yung mga yun. Yung sinasabi ko kanina na, ngayon ko lang napakinggan eh, na ang dami pala about the coming war, about the China, and about doon sa funds, doon sa flood. So, yung mga ganun, hindi pa masyadong nai-expose. Sa amin, sa aming church. So, kaya sa amin, para bang normal lang, yung casual lang pa rin, yung wala pang burden para ibig sabihin to stand, para ituwid natin ang ating pangkasalukuyang liderato ng bayan. So, did I answer your... Yes, sir. May follow-up question ka pa? So, sagot po ba yung number 2? No, I'm actually surprised, sir, or na ganun yung sitwasyon or condition na you're
that the church is very dependent on mainstream media in getting their informations from, no? So I think what we need to do is to also level up our campaign information drive in like relaying to the public of the real scenario ng ating bansa ngayon. Another question po, anyone can answer. After today, ano po ang aasahan namin sa simbahan? Thank you again, Ms. Ma'am, for the very good question. So, Pastor. After today, kailangan po talaga ng campaign awareness. Para ho talagang malaman na sino ang nagsasabi ng tama at sino nagsasabi ng mali. The church must rise. Tama po, because yun nga po ang panawagan natin. So, meron pa pong gusto na sumagot before we proceed to the our third magtatanong. Sino po? Okay? O wala na po? So, Siguro okay. naman napakadali na ngayon kasi halos lahat ng church ngayon naka-online. Yun ang kagandahan ngayon, tama? Mga kami, 400 churches nationwide and worldwide. Yung lahat yan naka-online kami. Kaya napakadali ma-educate ang mga tao. So yun lang. Napakabilis. Lalo pa, alam na natin ang gagawin. Tulad yun, ngayon lang ako na-alarma. Ganito pala katindi. Yung funds sa flood. Yes. Ngayon lang ako na. Imagine that. So ngayon, alam ko na kung paano. Kami yung hari sa pulpit eh. At imagine yung bakit? Trillion? Hindi lang yun. Diyos ko, at least. Kaya kanina nag-take, sir, thank you so much. Nag-take na ako kanina. So ano na natin, educate tayo ngayon. Yun lang. Thank you. So, Anong gagawin natin? Siguro naman, hinihiling ko ang bawat isa sa inyo na sumama kayo sa amin sa Liwasan Bonifacio. Doon natin buuin ang ating binabalak. Kasi para mayroon kayo informasyon na mahaba at marami, doon sinasabi. Ilan na general sa nagsasalita doon? Marami na po. Kaya kung magpupunta kayo ron, maganda. Kami matutuwa na samahan ninyo kami. Kasi pag nagkanya-kanya tayo, walang mangyayari. Kailangan bago dumating ang filing, magsimula na tayo ngayon. Para lamang matugunan yung pangangailangan natin. Hindi naman ako nakikipaglaban. Actually, tayo hindi mahirap kung ang bigas maging 200 piso per kilo. Makakabili pa rin tayo kahit 200 piso per kilo. Ang tinitingnan ko, yung mga kapitbahay ko. Dahil kawawa at nauutusan sila magbenta ng drugs dahil sa kahirapan. Ganun po doon sa amin. So, mamayang gabi, mayroon doon. Tuwing alas 3 hanggang alas 8. Pero ang plano namin, tuloy-tuloy na. Samahan niyo kami. Ha? Mayroon parking doon, mahaba. Ha? okay, thank you po. Gusto ko lang mag-question. Kasi because of they are about to stand doon, pwede ba tayo makakollect ng mga information kung ano yung mga nangyayari, like what the funds, what are happening in the West Philippine Sea, what are happening in our land owned by the foreign just to set up the airwaves. So gusto ko lang magkaroon para at least when you go to the place you want to go on, so at least meron tayong flyers. Pinangahawakan. Salamat. Okay, thank you po. So, may dadagdag po si Attorney Vic na makakatulong. Dagdag ko lang ho. I know, limited time tayo. Quick. Na I'm also surprised that yung news ho na 5,500 flood control programs that cannot be accounted for, as well as the 500 billion pesos flood control funds.
ay sa iba ho ay parang ngayon lang narinig. Bukod po dyan, hindi ho, ang hakbang ng maisog ay hindi lamang ho sinisilaban ang inyong damdamin. It is our duty, our responsibility to you na i-inform kayo ng mga real issues. Bukod po dyan, hindi ko ho natitiyak kung narinig rin ninyo yung 90 billion pesos PhilHealth funds. Yung po yung sinasabi nilang excess funds o sobrang pondo ng PhilHealth. O ano naman ang problema kung may sobrang pondo yung PhilHealth? Hindi ba't maganda at may sobrang pondo ang PhilHealth so that yung ating government health insurance ay matutugunan yung mga kapangangailangan ng mga miyembro. Ang problema ho, yung 90 billion na yan ay kinukuha ng pamahalaan mula sa PhilHealth at pilit na pinababalik sa National Treasury. Hindi po pera ng National Treasury yung pera ng PhilHealth. Because yung pera ng PhilHealth is intended to address yung inyong health insurance. At yung 90 billion na yan, hindi rin po lahat yan ay pera ng gobyerno. Dahil ang pangunahing source ng PhilHealth funds ay galing sa mga miyembro. Yung tinatawag na direct contributors. Yung pong tuwing sahod ay persahang ikinakaltas, yun po ay pera ng mamamayang Pilipino. Bakit kinukuha ng administrasyon ni Marcos at ibinabalik sa National Treasury? Ang sagot, yung pong binanggit ko sa inyo kanina, na 800 billion to 1.2 trillion pesos ang program appropriation. Kinakailangan nilang pondohan yung kanilang mga pet projects, yung kanilang mga proyektong itinago doon sa budget ng gobyerno. Yun po ang katotohanan. So it's not just 800 billion to 1.2 trillion. This includes the 90 billion pesos PhilHealth funds na pera po ninyo, pera ng taong bayan na kinukuha pa rin ng gobyerno. Yun po yung mga additional issues. And yes, yung tanong po ninyo, ang hakbang ng maisog, we are willing to help provide relevant materials on all relevant matters that are besetting our nation now. Doon po tayo magtulungan. And siguro finally, from my end, naririnig ko, ako po ay hindi relihiyosong tao. Pero I'm always conscious of my spiritual bank and I always want to fill it up. And maybe that's the way I was raised by my parents. But I'm not religious, so hindi ho ako makasabay sa inyo sa mga pagbabigay ng mga verses. But I am somehow familiar with the references that you're mentioning kanina. Nandun din po talaga yun sa Romans na kinakailangan respetuhin at magpasakop sa established government. Pero yung babalik ko tayo sa tanong, where is the church? Ang gobyerno ho, ang trabaho ng gobyerno is to promote good and restrain evil. I think nasa Romans din yan. My little knowledge of the Bible, I think it can also be found in Romans. May tanong now sa inyo. Ang role ng gobyerno is to promote good and restrain evil. What happens now if it is the government not only not promoting good, but doing evil? Will the church, will you still remain silent? Because I believe yung trabaho of promoting good and restraining evil is not in the exclusive enclave or domain of government and governance. Sa tingin ko po, in my own humble opinion, trabaho rin ng simbahan to promote good and to restrain evil, especially if it is the very government that's promoting evil. Ilang. Okay, thank you, Attorney Vic. So now, let's proceed to Ma'am Joey Libre. Palakpakan po natin. Isa rin po sa mga matitinik na vlogger po ito.
Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Joan Devive ng Facebook at YouTube at meron po akong maliit na platform. Ako po ay isang political observer, political content creator. And sa totoo lang po, natutuwa po ako na ating mga religious leaders po ngayon ay nagsama-sama dahil napaka-importante po na nire-recognize po ninyo yung kahalagahan ng role ninyo sa ating society. Kayo po ang nag-guide sa mga ordinaryong Pilipino kung paano magdesisyon ng tama at nararapat para sa mas nakararami. And I am very glad that you are accepting the responsibility, that you have a huge role in this. I would just like to ask po, marami pong mga issues po na napag-usapan, pero isa po sana sa gusto kong itanong sa inyo ay yung nangyayari po na pag-atake, kasalukuyang pag-atake po na nangyayari sa Davao, sa KOGC, Kingdom of Jesus Christ. Hindi po ako pupunta doon sa kaso po ni Pastor Kibuloy or doon sa ano. But I would just like to tell you what happened in Davao because I was there when the siege happened. So, thousands of police marched and entered the premises of the KOJC compound, barricaded their cathedral where they conduct their regular worship every Sunday. They weren't able to worship for 2 Sundays already. They cannot access the schools that they built, the cathedral that they built by hand, hinukay, binutas at iba't ibang mga parte ng kanilang simbahan, ang iba't ibang parte ng kanilang tinuturing na sagradong ground. Yun po ang ginawa ng kapulisan na sa pangunguna po ni General Torre. Ngayon po gusto ko po sanang itanong sa ating mga religious leaders, where is the church when another church is under attack? And I would also just like to ask, kapag ka po sa ganitong mga sitwasyon,